Nagkaroon ng matinding eksena sa Kamara matapos magbitaw ng maanghang na pahayag si dating Senadora Leila de Lima laban kay House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang matapang na talumpati, binatikos ni de Lima ang umano'y maling pamamalakad at kawalan ng malasakit sa bayan ni Romualdez. Hindi rin nakaligtas ang pangalan nito nang sabay na maglabas ng revelasyon si Jonel na lalong nagpahigpit ng sitwasyon. Ayon kay Jonel, may mga nakakahiyang detalye tungkol kay Romualdez na matagal nang ikinukubli sa publiko. Bagamat hindi agad inilantad ang buong impormasyon, binanggit nitong sapat ang ebidensyang hawak upang ilugmok ang kredibilidad ng speaker. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang kampo ni Romualdez at sinabing bahagi lamang ito ng political demolition na naglalayong wasakin ang kanyang reputasyon. Dahil dito, lalong lumalaki ang tensyon sa loob ng Kongreso at inaasahang usad ang panawagang imbestigahan ang mga inilabas na akusasyon. Habang hinihintay ang mga susunod na hakbang, nananatiling nakatutok ang taumbayan kung tuluyang mabubunyag ang mga revelasyong magpapayanig sa posisyon ng kasalukuyang House Speaker. Isa na namang mainit na kabanata sa politika ang umuspong sa Kamara. Wala nang 30-30-30. Wala na ring 9-9-9-9. Di ako nagsabi niyan, ha? Di ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, itong si Mayor Benjamin Magalong doon sa interview niya dito kay Karen Davila na di umano, maliban sa 777 scheme dyan sa House of Representatives, meron pa daw hong 30-30-30. Yung 30-30-30, yun ang host district na pagrarausan ng kung tawagin nila Bagong Pilipinas Servicio Fair. Diba? Yeah, diba? O kanyari, pupunta sila dyan sa Batangas. Nandiyan si Luis, to. Siyang host, di umano yung mga host nakakakuha ng 30-30-30. 30 akap, 30 AX, 30 tupad. Nakakahiya kayo, kadiri. Anak ng tokwa. Paano yan, Adjong? Ang tanong, nakapag-host ka na ba? Kaya pinagtatanggol mo siya. Dapat mag-host ka muna, brad. Ito, Adjong, hiniling na irespeto ng mga senador si House Speaker Romualdez. Brad, ang respeto hindi linilimos. Kusang binibigay yan. Diyan kayo nasanay, diyan sa House of Representatives. Diyan kayo nasanay. Yung, dito, hindi nyo na pwedeng sindakin. Kasi, kunyari, ordinaryong congressman ka, pwede ka sindakin. Pagka hindi mo rinespeto si House Speaker, yari ka sa amin. Tanggal yung mga ano mo, yung mga proyekto sa distrito mo. Respetuhin mo, hindi. Pipirma ka sa manifesto, hindi. Yun, kaya nyo yun. Kaya nyo magsigasigaan dyan sa loob ng house. Pero pagkalabas, pagka ang kalaban na Senado, please. Respetuhin nyo naman si Bonjing. Huwag nyo naman siyang bastusin. Di pa ako nakapag 777, di pa ako nakapag 30-30-30. Jong, shoutout sa'yo, ha. Anak ng toko, wala na. Kala ko matigas talaga kayo dyan. Ang dating, parang last year lang untouchable kayong lahat dyan Ba't ngayon nakikiusap na lang kayo, nanlilimos na kayo ng respeto? Pambira talaga, oo. Heto na si Aling Sama. Heto si Adjong talaga kung ano-ano pinagagawa sa buhay Nanlilimos na respeto, anak ng toka. Speaker ka, hanggang ngayon ayaw ka respetuhin. Ang problema kasi, hindi respeto ang natatanggap niya dyan sa House of Representatives. Pambobola ng mga nakikinabang sa pagiging speaker niya. Real talk. Real talk. Kung ako sa'yo, Speaker Martin Romualdez, makinig ka sa akin kasi hindi kita bobolahin. Yung mga nakapaligid sa'yo, pag wala ka ng tamis, wala ka ng linamnam, iluluwa ka ng mga yan. Ganun ka sa kanila. Sigurado. Mark my word, Brad. Maniwala ka sa akin. Ako hindi kita bobolahin. Ako, wala akong pabor na nakuha sa'yo at hindi ako manghihingi ng pabor sa'yo, Brad. Yan ang tandaan mo. Pero sigurado ko dito, real talk ang sinasabi ko. Kaya ka lang naman pinapaligiran ng mga walang yang-yan na lagi nilang sinasabi, Speaker, tama ka. Speaker, kaya natin yan. Speaker, may impeach natin yan. Speaker, meron akong kakilala dito. Speaker, kausapin natin yan. Bandang huli, itong si Adjong, ang nangyari, please! Respetuhin nyo na si... Anak ng to, ha? Mga supot. Ito.
Hindi, galawang di ba? Galawang, anak na takwa, wag mo lilimusin yan, Brad. Yan ang mga bagay na hindi linilimos. Kusang binibigay yan. Kung gusto ka respetuhin, respetuhin ka. Kung wala silang respeto sa'yo, magagawa mo. Baka hindi ka respeto. Di ba, Leila? Ilabas ang sama. Ito. Ko po ang inyong pasensya, ang inyong indulgence kasi po may kahabaan yung aking privileged speech. So lalo na po dun sa mga nakalista din po ngayon na magde-deliver ng privileged speech. Please bear with your colleague. Mr. Speaker, esteemed colleagues, as part of the minority, at katulad din po ng ating minority leader, Honorable Congressman Marcelino Libanan, karapatan ko at tungkulin kong manindigan para sa ating institusyon. I rise today to defend the honor and constitutional mandate of this House amid the control. Tatawa lang ako eh. Kung alam nyo lang ang kasaysayan. Alam nyo ba mga kababayan kung paano binalahura sa pagsasalita nitong si Leila de Lima ang institusyon na yan nung binabanatan siya ng Jonel. Diyan din ho yun mga kababayan. Diyan sa house na pinoprotektahan niya ngayon, diyan din ho siya binalahura. Noong mga panahon na yon, talagang galit na galit yung ali na yan diyan sa institusyon na yan. Pero dahil ngayon ginagamit nila ang lugar na yan para pabagsakin si Bibi Sara, pinoprotektahan na niya. Di ba? Nakita niyo yung irony? Anak ng tawa. Consistency. Yan ang lagi sagot. Magpaka-consistent kayo. Huwag kayo masyadong magpakaaso. Oo, congressman ka na, dapat mong gawin yan. Pero para sabihin niya mga kataga na yan, aba madam, hindi sa inyo bagay yan. Controversy over the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Sige, I was not part of the House yet when the articles of impeachment were filed in February 5, 2025 by more than 1/3 of the House membership. At that time, I served as spokesperson of one of the groups, the first group that lodged an impeachment complaint earlier in December. And like many Filipinos, I follow the impeachment process with keen interest. And now, as a member of the House and part of the minority, my stake in this issue is even deeper, especially after I was considered to serve as House prosecutor in the impeachment trial along with Congressman Chel Jokno. Purnada ba, madam? Si Chelo, madam, huwag ka masyadong lalapit, baka ngating ganyan. Bago matapos yung privilege speech mo, baka ubos ka na. Kalahati na lang si Dilima, no? Ano nangyari? Ginatkat nitong si Jok. Ang. Si Jokno, pinakasimple niya, lagi nakaganyan, no? Yung tipong, pag nakasalubong mo, tatakot ka pa eh. Anak ng toko, nakaganyan, no? Pagka yung tipong pag nalingat ka, baka ginatngat ka na. That apparently might not even take place if the Supreme Court chooses to stand by its decision in Duterte versus House of Representatives. Let it be clear, it was not this institution that violated the Constitution. On the contrary, the House adhered faithfully to its constitutional duty to initiate an impeachment following clearly laid down and prevailing jurisprudence. Sadly, our co-equal branches have failed not only the Constitution, but the Filipino people. Our message is simple. Under our watch, the House's exclusive power to initiate impeachment will not be diminished. This is a power enshrined in the very framework of our democracy, built upon the principles of checks and balances. Nilunod ng teknikalidad ang mga tunay na tanong. Nasaan ang confidential funds? Sino sina Mary? Baka nasa puwit mo. Yung confidential fund, baka nasa puwit mo. Ang tanong dito, Dilima, totoo nga ba noong panahon mo bilang DOJ Secretary nakikipagsayawan ka sa loob ng bilibid? Totoo ba na talagang hinatiran ka di umano ng naka-duffel bag na kulay itim na baldi-balding di ba? Sa opisina mo? Anak ng toka. Nagtatanong ako, di kita inaakusahan ha. Kung hinahanap mo yan si Mary Grace Pratos,
hinahanap ko naman dito yung video yung dalawa ni Jonel nung nagsusubuan kayo ng sama. Jane Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Owishi, Chippy McDonald, at ilan pang mga pangalan na tila ba ginawang chichiri. Pag naririnig ko mga pangalan na yan, alam mo sinong pumapasok sa utak ko? Si, ang pangalan nito? Si Congressman Ortega. Yan, si Ortega. Ano yan eh? Yan ang trip niya eh. Pagka wala na siya magawa dyan sa House of Representatives, ngata lang siya ng ngata. Ayan, lumobo na siya. Sila ang dalawa ni itong si Asidre. Mahilig lumamon yung dalawa na yun eh. Riya ang pera ng bayan. Bakit may halos 2 bilyon na umikot na pera sa joint bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte? Sa gitna ng krisis edukasyon, bakit may akusasyon na nilalaro pa ang procurement ng Department of Education at ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Tama ba ang pagbabantang ipapatay ang ating Pangulo, ang First Lady? Wow! Concern na concern sa mga Marcos. Parang kailan lang, galit na galit ka sa mga yan. Di ba, isa ka dun sa mga naniningil na, huy, magbayad ka ng buwis mo. Ibalik niyo yung mga ninakaw niyo sa kabanasang bayanan. Di ba, parang isa ka dun sa mga ganun dati. Ngayon, pinagtatanggol mo na. Eh, may utang na loob ka, Brad. Ang tawag dyan, bayad utang. Alam nyo mga kababayan, pinanalo yan si Jokno, yan si Dilima kasi gagamitin yan. Alam nyo kung saan? Diyan, sa impeachment. Kailangan, kasi puro bano yung mga abogado na prosecution panel, puro bano. Kailangan nila yung tipong, kasi hindi pumasa yung yung pronunciation nitong si Luistro. Ito, ika nga yung OG pagdating sa trying hard na mag-pronounce. Nandiyan si Dilima. Ginawa nilang congressman. Ngayon, yung congressman na prosecution panel. Kaso yun nga lang, nabasyo. Hindi natuloy. Puro ba yung mga prosecution panel dati, yung tipong puro sabaw-sabaw. Anak ng tokwa. Oo, mga abogado, yung tipong abogado, ang magiging kadibate nyo, si Senator Rodante Marcoleta. At si Ambida ron, ha? Ang ating mismong Speaker of the House. Dear colleagues, these issues caught beyond partisan lines or personal ambition. They strike at the very heart of the principle that public office is a public trust. All public officials must be accountable to the people. When the House filed the impeachment complaint, it did so out of duty. It was not a power play, as some claim, but an exercise of its mandate to seek the truth and demand answers the Vice President never gave. Hanggang ngayon, walang sagot sa mga isyong ito. Yet in return, the House has been met with insults and accusations and a narrative reducing the solemn constitutional duty to mere politics. Today, I rise to set the record straight and call out these falsehoods. Nagkamali? Hilaw na sinaing daw na minadali ang pagkaluto? Di ba kayo makatulog? Hindi ba kayo makatulog doon sa mga birada nitong si Rodante Marcoleta sa Senado? Parang late naman ho ata reaksyon nyo. Anak ng tawa. Ngayon nyo lang sasagutin yung mga birada niya. Pambihira naman yan. Madam, move on na. Pass is pass. Anak ng tawa. Bahala nga kayo dyan. With due respect, this is patently false for the soundbite that it is. This House followed every constitutional requirement guided by Supreme Court precedents in Francisco versus House and Gutierrez versus House in crafting and timing this impeachment. Una, hindi niya alam ibig sabihin ng hilaw eh. Kasi hindi sila nagkasasaing ng kanin sila dalawa ni Jonel. Alam mo yun, sinasaing nila? Saba. Madam, yung pagka yung saba, hindi tama yung pagkakakulo. Talagang yun, ganun. Hindi tama pagkaluto. Hindi maintindihan ng ali kasi hindi naman nagkakanin. Saba tinitira. sunod natin ang one-year bar rule sa pag-file ng impeachment complaint. There can be no application of the one-year bar rule because what the Supreme Court identified as a trigger
the so-called termination or archival of the other 3 impeachment complaints At saka malabo na ho kasing mangyari. Kagaya ditong mga sinasite ng kabalbalan nitong si Lima. Halimbawa, parang pagka sinabi ng Korte Suprema yan, hindi naman natin sinasabing parang malabo na lang, hindi natin sinasabing imposible. Parang sasabihin mo, teka lang, parang tama si Martin Romualdez, mali tayo. Gusto nyo ba mangyari yun? Anak ng tokwa, parang mali ata tayo, tama si School Bukol. Anak ng tokwa, ako, maestrado sa Korte Suprema, papahintulutan ko na ang mangyayari mas magaling, lilitaw na mas magaling pa sa akin si School Bukol na hindi naman abogado at itong si Risa Hontiveros. Itong ating senadorang mahilig magtanim. Di ba? Huwag na lang, hindi ko babawiin. Basta dyan na yan. Next time na mag-impeach kayo, ayusin nyo, tapos. Move on. Di ba? Ganun lang ho yung mga kababayan. happened after the House had already acted on the 4th complaint by transmitting the same to the Senate in accordance with Article 11, Section 3, subparagraph 4 of the Constitution. Ito ang pinaka-technical sa desisyon ng Korte Suprema. Para nitong pinilit palabasin ng 3 complaints na inihain sa first mode, actually it's supposed to be first and second modes, ay nagsilbing hadlang sa articles of impeachment na inihain ng kapulungang ito gamit ang second mode na 1/3 vote. Actually, it's supposed to be third mode. But to be consistent with the Supreme Court ruling and also the motion for reconsideration of the Sol Gen or the Office of the Solicitor General, I shall also refer to it as the second mode. Pero ang hilaw dito ay hindi ang articles of impeachment, kundi ang saba ko, sabihin mo. Alam mo anong ilaw dito, Leila de Lima? Yung saba mo, teka lang ha. Ano ba naman kasing problema nyo kayo dyan sa house? Tigilan nyo na kasi yan, mag-move on na kayo. Para kayo mga jowa na hindi maka-move on, di ba? Okay na. Pwede na, nagre-ready na nga sila sa February eh. Matagal pa naman yun, pero meron ng paghahandang ginagawa. Ngayon, imbis na ubusin yung enerhiya nyo sa talakay dyan sa impeachment na yan, hindi mo ba pwedeng unahin nyo muna yung mga kumakalam na sikmura ng ating mga kababayan? Ang kukurnin nyo naman dyan sa house. Anak ng toko, ang daming nagugutom kung ano-ano pinag-uuna nyo. Di ba? Di ba? Kung ano-ano pinag-uuna nyo. ang paliwanag ng Korte Suprema. Sabi nga ng Sol Gen sa ating motion for reconsideration, ang articles of impeachment na inihain ng House gamit ang second mode o sa katunayan third mode, ang siyang humadlang sa 3 iba pang complaint. Binaliktad ng Korte Suprema ang totoong nangyari. Mr. Speaker, I respectfully but firmly submit the 1-year bar rule has been abused and twisted in this instance to frustrate accountability for the highest officials of the land. The rule should be read and interpreted strictly in favor of accountability. It cannot be weaponized to make impeachment even harder. Napakahirap na nga ng proseso, lalo pang pinahirapan. Impeachable officials already stand as a class of their own, over and above all other government officials. Sobra na yata kung bibigyan pa ng special protection sa impeachment ang mga special officials na ito. Ano ang special treatment na binigay kay VP Sara Duterte? Gumawa sila ng mga bagong rules sa kalagitnaan ng laro. Ikaw, ang tanong, walang special. Matagal na yan, doon pa sa yan. Doon pa sa Francisco ruling, nandyan na yan. Kumbaga, binigyang diin lang ng House. Kasi hindi nyo sinunod yung Francisco ruling eh. Di ba, binigyan lang nila ng diin. Pero alam mo kung anong, dito? Pagka talaga, hindi, lang, pag nagsasalita tong Ali na to, isa lang pumapasok sa utak ko, yung Saba at si Jonel. Grabe, no? Madam, no? Imagine, naging senador na kayo lahat-lahat. Naging DOJ secretary kayo. Pero ang tumatak lang sa isip ng ating mga kababayan, na di umano nakarelasyon nyo yung inyong driver bodyguard, yun lang.
kahit anong lumalabas sa bunganga nitong alin na to, pumapasok lang sa utak ko si Jonel. Para pigilan ang trial. May paghingi pa ng certification ng Senado na walang violation ang House sa one-year bar rule. May dagdag pa mula sa Korte Suprema na dapat may hearing pa rin sa second mode ng impeachment. Kumbaga sa basketball, panayang tawag ng foul sa atin ng referee kahit wala namang physical contact. Kada free throw natin, palayo ng palayo ang free throw line at pahirap ng pahirap makashoot. Parang ang lakas. Sa tingin ko, Brad, Madam, sa tingin ko, pagdating sa pagsushoot, ikaw hindi ka mahihirapan dyan. Malay natin, ang dating mo sa akin, magaling kang mag-shoot ng bola, mag-basketball ha. Feeling ko magaling kang maglaro ng bola. Magaling kang mag-dribble. Uy, gawawa naman si Dilima, tigilan mo na. Kas ng kalaban sa mga referee sa larong ito. Hindi yata bilog ang bola. Masama bang itanong pagkatapos nating lumaro ng patas kung natalo ba talaga tayo o nadaya tayo? Pangalawa, malinaw na nagkamali po ang Korte Suprema, with all due respect to them, nang sabihin na hindi pinagbotohan sa plenary. Meron ba silang parliamentary immunity pagka ganyan? Pati Korte Suprema sasabihan mo nagkamali? Sabay hingi ng paumanhin? Parang tig-isa't kalahating gatang lang yung mga utak nito eh. Nagkamali ho kayo pero pasensya na ho. Kung nagkamali ba't nangihingi ka ng pasensya, diretsuhin mo, nagkamali ba talaga? O hindi nagkamali? Pinipilit nyo lang yung naratibo nyo kasi mga broken hearted kayo dyan sa House of Representatives. Tanggapin nyo na ho, mag-move on na tayo. Ay, teka lang! 945 na ho pala tayo palakpakan. Woo! Push na lang! Woo! 46,000 subscriber na lang ho, mag-aano tayo, magwa 1 million. Palakpakan! Kung sino man yung nagpa-954 sa atin, maraming salamat ho sa inyo. Saludo. 2 kamay. Maraming salamat. Ang transmittal ng impeachment complaint. A plenary session was actually conducted where members of the House voted to immediately endorse the 4th impeachment complaint and transmit it to the Senate. Mismong House Journal ang nagpatunay dito at hindi lamang isang news report na tanging pinagbatayan ng Supreme Court. Simple lang po ang tinuro sa atin sa law school, sa rules of evidence, mas matimbang official government records kaysa sa news report. Teka lang. Akala ko mas matimbang ang pagmamahal ni Jonel kaysa doon sa sabang hawak-hawak. Uy, Dilima! Tumigil ka na kasi! Nakalando ko, kahit anong sabihin mo dyan, papasok lang sa utak ng ating mga kababayan, si Jonel. Yung iyong driver bodyguard. Una ay tinuturing na authentic at primary documentary evidence. Ang pangalawa ay secondary source. So kung may conflict, yung primary document ang susundin natin. Let me stress the consequence. The highest court of the land, without even allowing the House to fully present its case through oral arguments and perhaps submission of memoranda, anchored a unanimous decision on second-hand views while brushing aside the official journal of a co-equal branch. Had the honorable justices bothered to take a look at the House Journal of February 5, 2025, which apparently it has done so on other occasions of transcendental importance, they would have seen that the House voted to transmit the articles of impeachment with overwhelming support, 215 votes, and that the earlier complaints were archived only as a formality after the 4th complaint has already been elevated. Yet the court's ruling, citing a mere news report, painted a false picture that the House rushed a new complaint despite pending ones, a narrative that flatly contradicts reality. Pangatlo, hindi nga manghuhula ang mga House members para malaman
na noong February 5, babaguhin at dadagdagan pala ng Supreme Court pagdating ng July 25 ang ibig sabihin ng initiation na naiba sa mga dating desisyon nito sa Francisco versus HOR at Gutierrez versus HOR. Hindi natin kayang mag-time travel para sabihin sa mga congressmen noong February 5 na kailangan nilang sundin ang mga magiging bagong interpretasyon ng Supreme Court sa salitang initiation. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!